Hello. Welcome back sa ating channel mga Kaitechwa. In today's video, alam ko ito matagal na, it's long overdue na, past due na, parang utang. So, kailangan na nating i-review talaga itong si G-Credit. Ayan, so check natin. Sino ba ite si G-Credit? Ano ba yan? Ba't ko ba tinatanong sa inyo kung sino ba si G-Credit? Karamihan naman sa ating mga mangjujutang. Alam na natin kung ano ang G-Credit. O, diba? Ang taray. So, ayun na nga. May kwento lang ako. Very light. So, I have a short story for you. Charis. So, ayun na nga. Nagkaroon din ako ng G-Credit noon. Kaya hindi talaga. Kaya hindi ko rin i-re-review pa ang G-Credit. I didn't have any dedicated video for this G-Credit na Itechi. Kasi nga, wala na akong access kay G-Credit. Kasi nga, nagkaroon ako ng overdue. No, late payments ako ng ilang buwan din. Mga 3 buwan yata. Hindi ko binayaran. Kasi dahil sa panahong, kinaray-karay ako ng mga olas. O, diba? Pinantapal-tapal ko. Pinambayad ko ang G-Credit sa mga olas na yan. Nakakaloko. Nagsayang lang ako ng pera. Nasira pa ang aking G-Score. Dahil sa mga olas na yan. Dahil ginamit ko ang G-Credit. Pantapal-tapal sa mga olas na yan. Nakakalorte. Kaya yun, nagka-late tuloy ako. Ang ganda pa naman ng G-Score ko before. Kung na yung G-Score, G-Credit, baka naman Gcash. Pabalikin nyo na, Kira. Charis. So, ayoko na jumutang-jutang sa mga yan. Sa mga olas na yan. So, ayun na nga. Nadamay tuloy ang G-Credit ko, ang G-Score ko. So, ayun. Good news is that wala naman akong pagkakajutang kay G-Credit. Actually, settled ko naman na. Fully settled ko na. So, yun na lang. Hindi na ako nakakabalik. Hindi na ako pinapabalik ni G-Credit. Dahil sa over na. Ilang months na delay. So, may record na ako. So, may mga G-Credit dyan. Ito. So, ito magiging lesson din sa inyo na alagaan ninyo ang G-Credit ninyo. Kasi talagang sensitive tong si G-Credit eh. So, mahirap ka nang bumalik. Hanggang ngayon hindi na ako pinapabalik since 2020. Since 2020 or 2021, mga ganun. Ayun yung mga panahon kinaray-karay ako ng mga oras. So anyways, let's give a fair review itong si G-Credit. So hindi lang puro Maya na lang. Maya Credit ang nire-review natin. Pero bigyan din natin ng chance itong si G-Credit. Kasi maganda ang G-Credit. Ang experience ko kay G-Credit is talaga ng mga bonggang-bongga din. Yun nga lang, napabayaan ko siya. Dahil sa mga ola na yan. Okay, so nandito tayo sa aking dashboard. Sa homepage ng aking Gcash. Okay, wala na akong balance dyan. Huwag niyang pansinin. So, punta tayo dito sa Baro. Ayan, click. Okay. Dito sa Baro, may mga loan products ang ino-offer si Gcash. So, alam niyo na yan. G-Loan, G-Gives, at saka G-Credit. So, G-Credit, borrow from CIMB. Kasi nga, itong credit line na ibibigay sa inyo ni G-Credit is provided by CIMB. So, yung partner bank nila. Okay, click natin. Ayan. So, you're almost there. Sabi, you need a higher G-score daw to unlock your credit line. Keep transacting with your Gcash account to increase your score. Lagi ko naman ginagamit ang Gcash pero hindi tumataas talaga. Kasi nga dahil nagkaroon ako ng bad record or bad credit kay G-Credit. So, ayun na nga. So, learn how na lang. Check natin. Ayan, yung G-score ko, diba, 363. Dati ang bonggang-bongga yan. Umawat pa yata ng 500 or 600. Hindi, 600 plus na yata yun. So, kaya hindi ako ma-approve ng G-Credit. Di na ako pwedeng mag-renew dyan sa G-Credit na yan. So, ngayon, okay, so nandito ako sa website na gcash.com. So, ayun. So, maganda itong si G-Credit kasi you can use it to pay your bills. Okay? You can also shop online sa Lazada or Shopee. Gamitin nyo ang G-Credit as payment method. And ginagamit ko din before itong si G-Credit sa QR code ko na lang sa mga grocery. Pinang-grocery ko talaga yan. Talagang maganda ang cash flow ko ng G-Credit noon. Nagkataon lang talaga na umano tong mga ola na to. So nagamit ko siya pantapal-tapal sa mga ola. So ayun nga. You can also use it pay later. Yun na nga, yung pay QR. Ginagamit ko yan sa 7-Eleven pag may mga gusto akong bilhin. Alright, so G-Credit is your partner in facing everyday. Tama naman yon. Credit line on your phone. So it's a virtual credit line. You can be approved up to 30,000 pesos. Revolving siya. So ayun nga, revolving siya na credit line. So once na you pay it, babalik din siya agad sa iyong credit line na pwede mong gamitin ulit. O, diba? Pay early, pay less.
interest charged daily, it can be as low as 0.17%. So not bad siya ha, on a daily basis. Tapos instant approval pa siya, no collaterals, no additional documents needed. Isa din ito sa way para ma-build yung credit or G-score mo. Okay, sa loob ng GCash. Kilala natin si G-Credit. So, alam niyo na yung mga yan. So, dito sa G-Credit, may minimum amount due sa. You can pay it at least the minimum amount due, di ba? To avoid penalties, even when short on funds, sabi niya, as you can pay for your minimum amount due. Kasi sa Maya Credit, alam ko wala siyang minimum amount due sa Maya Credit. So, kailangan bayaran mo talaga in full yung Maya Credit mo para makapag-renew ka agad. Dito sa G-Credit, you can actually pay it at least the minimum amount due. You can use to pay your bills, Meralco, electricity, water bill, kung anak-anak. So, gamitin mo na, ganyan lang siya kadali actually. Madali lang talaga siyang gamitin. It's just that, kailangan mo talaga siyang alagaan para tumaas ang iyong credit line hanggang sa ma-reach mo na yung maximum credit limit na 30,000 pesos tayo. So, very convenient siya for me because based on my experience talaga, diba, to be fair, nagamit ko siya for emergency purposes, pag kailangan ko mag-grocery, ginagamit ko ang G-Credit. And as per checking with my friends din, talaga naman, tuwang-tuwa din sila sa G-Credit because on their everyday life, talagang gamit na gamit nila ang G-Credit. It's just that kailangan mo talagang alagaan para tumaas ang inyong credit limit at hindi ka mabaon sa utang. So, ito, magkano ang babayaran ko? So, ito may sample computation sila in fairness ha. So, sample computation, check natin. Kunwari, jujutang tayo 20,000 pesos. Check natin. Tapos, interest rate is 5%. Ano to? Pwede mo siyang baguhin? Ay, hindi. Yun na yun. 5%. A month? Feeling ko a month na to, yung 5%. Diba? Ang Maya Credit, just so you know, 8.49% per transaction. Service fee yun ha. So, every time na magta-transfer ka, magka-cash out ka, from your Maya Credit to your wallet, 8.49% ang na-charge, which is very high. Pero anyways, so dito sa G-Credit, iba naman ito kasi G-Credit, so they have a different product features and fees and interest charges. So we'll just focus on G-Credit for now. So interest rate niya is 5%. Feeling ko monthly nga to. So pa-comment na lang kung tama yung sinasabi ko dito, kung 5% ba talaga siya per month. Expected borrow date, ilagay natin dito. Kunwari ngayon, August 21. Up until 21 din. Ay, 20 of September. Kasi 1 month nga lang daw. Must be up to 30 days only. So, calculate natin. Ay, bakit? Ayaw. Wait lang, refresh nga natin. Okay. So, ito na. From, kunwari, 20,000 ang gusto kong jutangin, 5% interest, tapos 1 month in 1 month. So, ito yung calculation. Sample calculation. Billing summary, 20,000 pesos amount borrowed. Total interest due is 1,000 pesos ha. 1,000 pesos ang kanyang interest for a month. O diba? 5% yun. So, total amount due is 21,000 pesos. Or you can pay for your minimum due instead. Sabi, 4,000 pesos ang kanyang minimum amount due. I'm not sure kung ito yung magiging magiging fixed na babayaran mo na pag nag-apply ka. Sa mga may existing G-Credit naman dyan, pa-comment and share naman kung magkano ang inyong interest at saka yung minimum amount due para magkaroon din kami ng idea, hindi ba? Sa mga walang G-Credit, o diba, antaray. So, ayun. So, ganyan siya. And, of course, ito is naka-tied sila or partnered siya with CIMB. Si CIMB ang nagbibigay ng credit line sa inyong mga approved G-Credit account. So, antaray, di ba? So, ayan. And of course, regulated siya by the Bangko Sentral ng Pilipinas. So, alam natin legit talaga. Alam niyo naman, legit na yung si GCash. So, wala nang talong-talong na ganyan. So, para sa akin, okay si G-Credit for emergency purposes talaga naman. Pag kailangan mo talaga ng kaperahan, diba, gamitin mo ang G-Credit for your groceries or emergency purposes. Sabi nga ng mga friends ko, wala naman silang naging problema sa G-Credit kasi nga maayos naman daw, okay naman siyang gamitin, matagal na nilang ginagamit actually. So they really trust G-Credit. Medyo din naman sila, talagang
alagang-alaga din naman nila ang G-credit nila. Maybe sa iba, mataas ang interest, yung iba kayang-kaya naman, and they can also pay the minimum amount due para avoid late fees na rin or penalties. So pwede naman yon. Pero as much as possible, pag mga jutang-jutang kasi kailangan mas maganda bayaran mo ng buo para mas maganda. 'Di ba? Pero mas maganda, hindi ka malulubog sa utang or in case na magkaroon ka ng emergency, hindi inaasahan, o 'di ba? Hindi mo problemahin na bayaran yung jutang mo. Well, you can pay it in minimum amount due naman. Okay naman pala. Okay naman 'yon. Well, kanya-kanya tayo ng ng way kung paano natin bayaran mga jutang natin. Sinasabi ko lang naman, be a responsible jutangero, yun na yun. So, alam niyo na. So, anyways, thank you so much for watching, and don't forget to subscribe and click that notification bell para every time magkakaroon tayo ng giveaway, hindi ba? So, kayo yung unang matatalsikan. Charis! Matatalsikan ng blessings. O, maraming salamat. Please, don't forget to click the notification bell. Maraming salamat for watching, buyers. Hindi na kinaya yung puwet. Hindi na. Umakyat na yung yung pulikat sa puwet ko, te. Kasi naka-Indian sit lang kasi ako. O, diba, pahirapan ite, kaloka.